Ano to? So yan yung asawa ko talaga mga ganyan. So yan. Tuloy natin video sa unahan tol. Oh, doon natin patuloy yung video sa unahan. Tuloy namin sa video mga kaguro sinilahin katanong kami. So, gaya ng sinabi ng kapatid ko mga kaidol, putulin muna namin yung video. Magtatanong kami. Okay. So yan mga kaidol ha. Ito na sigurong bahay na sinabi ng bata na tinanong namin. Sana dito po si ano. So tanungin natin yung ano. So dito natin malalaman kung ano talagang ano sa ano natin sa asawa ni Prime. So ayo. Uy. Basta lang. Kira. So, yan mga kaidol. Ito po yung asawa ni Ibrahim at saka yung anak niya. So, dito po. So, tanongin natin to kung na-miss na ba niya yung asawa niya. So, kumusta mo diri ah? Kaya naman niya. So yan mga kaidol kuya sa atin pero di niya alam na di mo ba namin si Ibrahim? So sino yung kasama, saan yung lula mo? Umalis. So, yung mga kaidol umalis yung lula niya. So sino kasama mo dito? Ko lang at yung anak ko. So yan mga kaidol. Tay, basta naman mo day. So yan. Yan ang Muna ng bata. Dili. Ha? Kasi anak na day. Ano anak dili? Dili. Suko ka? Wala. So yung anak yun tol, may ano ah. Ano may kagdila ko na anak? Kinsa ba anak na day? Hindi mo ni anak. Ha? Hindi mo ni anak. Siya mga kaidol parang na ano yung asawa niya magalit sa kanya kasi mag-aapat na taon na iniwan niya. So yun ang hindi natin alam yung reaction niya kung ano talaga. So ikaw na lang magpaliwanag tol kung anong nangyari para kayong magkaintindihan at saka intindihin rin natin kung ano yung reaction ng asawa mo sa ilang taon na hiwalay ka. Wala din mo dire nga padalag kwarta sa akong mga kauban di ay. Wala. Wala ko pa nang hindi mo nilakaw ako sa una ba kay ang nagtabo ato di ko gusto nang hindi mo kay di jud ka masugot. Para ra mo ko sa kaugmaon sa tong pamilya god. So nailad lang ba? Sa luwa jud ko sa kung nabuhat nga sala sa imo ato nga panahon dai kay wala jud ko kuan ato nga time nga to dai may tabo di nila dayon nilang kuan. Yung butas-butas yung sinina ng anak mo to no? Yung masyadong iba. Si Lola mo gipuyan niya dire. Anong mga rin ako anak na? Di na ako Hindi mo anak. ni anak ni. Sinabi na hindi mo anak. Labas mo na ako tol. Usapin mo yan tol. So si pangalan mo lang? Giselle. Sil, anong magkaingon magkakadili na anak ninyo ni Ibrahim? Wala man ako siya gikuan na kuan. Wala man ako ni siya siya ang amahan ani. So yan mga kaidol, yun ang napakalungkot na isipin na pag mawala ka sa mga anak mo ay pagbalik mo dito 3 taon lang ay mismo na yung asawa na nagsabi na hindi niya anak to at hindi niya rin papa si Prime. So yung mga ganong pangyayari mga kaidol ay
talagang hindi mo inaasahan na mangyari. So, di mo ba tanggapin si Efraim Sil na mabuo yung pamilya nyo? Dili. Tulong katuig min niya gibiyaan yung pagkaman ako po siyang dawato balik. Di mo ba bigyan ng pagkakataon na para man lang sa anak nyo? Dili. Yan mga ka-idol. So hindi natin masisisi si Giselle kung sa ngayon ay yun pa yung desisyon niya. Pero asahan natin balang araw na magbabago yung isip niya kasi baka nanibago lang siya kasi ilang taon na nawala si Efraim sa kanila, 3 taon. So ang napakadismaya dito mga ka-idol kasi di niya pinakilala yung anak ni Efraim na siya yung ama. So yun talaga yung mahirap na pag iniwan mo yung pamilya mo. So di mo ba bigyan ng pagkataon si Efraim na makapagpaliwanag kung bakit kayo iniwan, kung ano nangyari sa kanya? O ano? Ako, di mo ba ako kilala kung kaano-ano ko ni Efraim? So yan mga ka-idol. So nung hinatid ko siya dito, hindi ako nakapagsabi sa kay Giselle na ako pala yung nakakatandang kapatid ni Efraim. So ngayon ko lang sabihin sa iyo, si Efraim ay pangbunsong kapatid ko. So magkapatid kami ni Efraim sa ina lang. So kung yung anak nyo ay pamangkin ko rin yan. So sana ay magkaayos kayo ni Efraim para mabago naman yung niya. So para di man maano siya. Ano ba? Natabo mo ko dato. So paliwanag mo tol. Ang gikuan sa kuwato nga time, gusto nila nga makuha mi kay kabalo sila sa mua nga nanginanglan jud mig kuan kay buntis ka ato nga time niya. Kinanglan ko og kwarta kay kabalo ka ato nga time ang akong pagpanarbaho gagmay ra akong kita. Unang nisulod jud ko ato aron masipti mong pagpanganak. Sipti mong pagpanganak ba? Yan may mga motor na dumaan. So yan may mga sa may diri safety ninyo lugar diri. So yan mga ka-idol. Yan, so ito yung tinitirahan nila, no? Sa may ginakaon nyo diri akong anak? Sakto nagpakaon mo diri. Butas-butas ng sinina yung damit sa anak. Kamote, saging. Nung lula diri loy kayo mo pinagbuin ninyo. Muling balik pa man ka diri. Nanamo ko iya baron. Ay nasisinamok sa mga kinabuhi, be. So yung mga ka-idol may syuta na pala yung asawa ni Efraim. Yung sinasabi ko na So talagang nagdadalawang isip akong bumalik dito kasi baka mayroon na siyang iba, no? tingnan na natin. Distance muna ako mga idol kasi medyo masakit ang sinabi niya. Parang hindi ko Dumistansya ka muna tol, ako muna magtanong. Sabi ko. So yung mga ka-idol, yung sabi ni Giselle, asawa ni Efraim, may syuta siya ngayon. So hindi pa tayo sigurado mga ka-idol, baka sa galit lang niya na matagal na niya hindi nakita yung asawa niya. So ako ang magtatanong sa kanya kung totoo ba talaga yung may syuta na siya. So Sil, totoo ba yung sinabi mo na may syuta ka ngayon? Dili is tinawan lang niya, dili tinawan diya kay ako nang tunabuhat sa iya kay tungod sa kalagot na ko iya. So bless dito. Si pangalan ni mong kan? Ang pamangkon? Liam. So yung pangalan ng pamangkin ko mga ka-idol ay Liam. So ito mga ka-idol, pag sobrang galit yung tao ay makapagsalita siya ng hindi pwede sa kanyang asawa. Kasi 3 taon na hindi nagkikita. So pwede niyang sabihin yun, pero alam naman natin na sa mga ganong pangyayari ay pwede pa rin magbago. So pwede natin yan. So, sana po ay yung totoo yung sinabi ni Giselle na hindi siya may tao na dumaan sa likod mga ka-idol, siguro yung kapitbahay nila. So
wala na ba kayo, wala ba kayong balak sil na mabuo yung pamilya nyo para sa anak nyo? So, yung sinabi nyo kanina na hindi anak ni Efraim yung si Liam, gaano katotoo yun? So, Tinawag niya na anak manyaya pero naglagot ng jud ko niya ba tungod sa tulo ka tuig wa siya ning uli diri ah. so yan mga kaidol, no? Nalaman natin na sa galit pala nasabi niya na hindi anak ni Efraim. So, dito talaga mga kaidol, sa ganitong pagkakataon, malalaman natin kung ano talaga yung dahilan ng isang tao. So, ang gusto sana ni Efraim na kukunin ka namin ngayon para doon ka na rin ginamama kung papayag ka. Pero kung hindi ka papayag sa ngayon, babalikan ka lang namin para mabuo yung desisyon mo. Kasi baka hindi tanggap ng kapatid ko na sinabi mo na hindi si Lia may din yung anak. Isa rin anak na day. Sa amigo. May isa rin ito si Maritol. So, yung sabi ni sa asawa mo ay nasabi nila yun kasi galit na galit sa'yo. Ilang taon kang nawala, 3 taon, tapos di ka naman nagpaalam. So, ayan, pumunta yung iti sa'yo. So, naiputan si Utol sa bird, ibon. Yan, may ibon kasi andun siya sa baba, dito siya nakaupo. Ayun, naiputan siya. Sa Bisaya na ithan. So kayong mag-usap tol para talaga kung ano talaga yung yan, sige. So may man ka dyan, may kunti ka namang dala dyan. Ha? Pagkaon na gamay. So tignan natin yung dala niyo tol. May kunti kaming pasalubong sa inyo sir na sana ay ano to tol? Tigas yan, tigas, ulam at kuan. Ito. Kunting to. So yan yung asawa ko talaga mga yan. Ito yung anak ko. Tsaka may dito. Yung bigas. Kinsa man ko, kaila ka sa pa, kinsa man ko. May kasama na rin dito yung bigas sa ice cream. Ito mga kaidolo. Dong, kinsa ko. Kaila ka na ko. Wala namin ni Prime. Kinsa man ko. Hoy, dong, kinsa man ni, kaila ka na ko. Dito? Yan. Yun ang mga Dito na yung tawag ng anak ko sa akin. So yun mga kaidolo. Sakit. So yung sinabi ng utol ko so nagalit yung asawa ko lang pero anak ko to talaga tol. Oh, yan sabi talaga ni Giselle. Oh. Pwede mahawakan yung anak ko? Hawakan mo, parang Pwede makuhan? Hindi siya matatakot. No. Naman to. Ito kung mo, tito. Muy gani kay dili siya kuan, mo ila tol. Ha? Ito ko, tito. No, may gani di mo ila. Tito. Kasi malapit kasi yun si Utol sa mga bata. Yung sa mga anak ko rin ay malapit talaga yun si Utol. Kaya Tito talaga yung tawag sa akin tol. Tito? Yan ang masakit Tito. Masakit pakinggan na ilang taon kang nawala. Tapos pagbalik mo dito, imbis papa yung sabihin sa'yo ay na lang, tito. So sa mga natin dyan, tito. wag kayong kasi pag mahaba yung panahon na mawala kayo sa mga anak nyo ay tatawagin kayong tito. Tito. Yung mga kaidolo. Tito, di po tito. Tito ko, tito no. Tito, papa. Kablong na yung misterang bata di ay? Kasi Ano siya ginatawag ng papa na eh? Sa mga kayo mo? Tito papa. Tito pa yung tawag? Tito pa.
Papa. So, nari siya Tito Papa ginatawag to. Basig yung lulo. Ha? O, basig kuan mo igsoon aw naka-igsoon. Daw ko kan ba? igsoon Giselle. Kay wala masigid pag matngon niya buot wala man ka. Basig tinuod siguro na sila inyo yato. Lagi pag isulti si Giselle lagi sa iya daw kalagot lagi. Dugay ko ni uli. Asa man imong tito? Tito yung tanong sa ko to. Ito lagi. Sakit sa buot no. Hindi ko din madag istorya na nila. Tinuod yun na nakauyab. Ano siya yung dito? Lagi kuan na suko pa na karon kay bago pa man. Sa doan nagugod. Kaya wala mo ito na kung tuyo para mo to sa inyo. Kung maunong tagod. Kuan na siya na magbuhan na siya karon. Ikan sa pagka-rescue niya karon pagod nato na ano. Kay dugay po ka na kuan. Namoy bukas diri ron. Ayaw ko lang na makanya kasi masakit kasi mahanap harus ko pa. Ayaw ko na Baka mahapas ka pa niya. Tama may bukas diri day. Wala. Kasi lagi nakaon niyo diri day. Saging kamote. So dito magtira si ano. So yun mga ka-idol no. Hindi yung basta-bastang pakiramdam ngayon ni Efraim kasi sinabi ng asawa niya na sa kanya mismo na may siyuta na siya. Tapos sinabi niya na huwag na raw siyang guluhin ni Efraim. So yung sinabi niya, sinabi ng asawa ni Efraim, si Efraim ay umalis muna sandali. Sumama yung loob. Tapos yung tinanong ko si Giselle na kung bakit niya nasabi yun kay Efraim. Ang sabi naman po niya sa akin ay sobrang galit niya po kay Efraim dahil 3 taon na hindi niya nakita si Efraim. Tapos yung mga pangyayari na hindi niya gusto, nagtrabaho raw siya sa isang karinderya. Tapos iniiwan niya yung pamangkin ko sa kanyang lola. Tsaka doon siya na ang pinagtataka lang po namin mga ka-idol kung bakit siya nakuha ng mga bandido, yung mga tauhan ni Grigo, na hindi nga pinaalam ni Efraim yung pangalan, yung mukha. Pero nalalaman pa rin. Ang lakas talaga ng koneksyon ni Grigo. Siguro si Grigo may koneksyon sa So nangyari na So yung kinausap ko mga ka-idol, yung asawa ni Efraim ay talagang yun bang hindi mo maipaliwanag na galit yung nasa puso niya. Galit ba o sabik o talagang hindi mapaliwanag mga ka-idol sa yun na sitwasyon. So ang gusto ni Efraim ngayon mga ka-idol ay kukunin niya si Giselle, dalhin niya doon sa nanay namin, doon niya patitirahin. So iwan ko lang mga ka-idol kung papayag ba tong si Giselle kasi di naman natin siya mapipilit na sumama o hindi. Sa kanya niya pa rin ang desisyon, pero ang gusto talaga ni Efraim ay makuha siya dito kasi nag-alala din si Efraim sa kalagayan ng kanyang mag-ina. So susubukan pa rin naming kausapin para sumama siya sa kay Efraim. So alam naman po natin mga ka-idol, yung mga ganitong pangyayari talaga ay nagbabalikan nga yung naghiwalay ng 10 taon, 8 taon. So yung kay Efraim ng 3 taon lang ay posible na mangyari dahil sa anak. So nasasaktan din po yung kapatid ko mga ka-idol dahil mismong anak niya tinawag siyang tito. So pati ako mga ka-idol, hindi ako kilala ng
pamangkin ko. So sana may bago ang isip ni Giselle. So yung pagkakataon nito mga kaidol ay mahirap talaga may paliwanag kasi di natin alam kung ano ang dinaramdam ngayon ni Efraim o ano rin ang dinaramdam ni Giselle. So nasa sa kanila na rin po yung desisyon. Hindi naman po ako pwedeng manghimasok sa kanilang sitwasyon mga kaidol kasi sa kanila lang. Yung sa akin lang ay magsalita ako para sa kanilang kabutihan. Kung hindi naman po madala sa pagsalita dahil bawat tao ay may kanya-kanyang desisyon. So irerespeto pa rin natin. Pero mas mabuti yung magsama sila na buo yung pamilya nila para sa kanilang panibagong buhay ni Efraim. Yun bang may inspirasyon sila sa kanilang bawat hakbang sa buhay. So abangan nyo lang po mga kaidol ang mga susunod na may upload na video sa tungkol sa buhay ng asawa ni Efraim. So ang layo naman po dito ng lugar. Dito yung tinitirhan ni Giselle mga kaidol. So hanggang dito na lang po mga kaidol. Maraming salamat po sa inyong suporta talaga. So sana po ay hindi kayo sana po mula umpisa nitong ay panoorin nyo hanggang sa matapos po yung video na ito para malaman nyo po yung katotohanan. Kaya God bless po sa inyong lahat, sa ating mga solid na sumusuporta. Shout out sa inyong lahat dyan. Salamat po.